Ah, Mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid. Araw po ngayon ng Lunes at ang atin pong oras ay mag alas 8, a quarter to 8 ng umaga po rito sa Pilipinas at taong 2024 at May 27. Araw po ng Lunes mga kapatid. Dito po sa amin wala pong pasok ang mga estudyante mga kapatid. So una po, pagpapalang umaga po sa inyo at muli, namiss ko po kayo mga kapatid at narito pong muli tayo para magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoong Diyos na kung saan actually ito pong ginagawa natin, it is a testimony. Kasi po mga kapatid, ang ating pong pinag-aaralan lamang ay salita ng Diyos. Ang ating pong, pares tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Nadidelay po yung aking video po ito mga kapatid. Aking pong ginagawa. Nadidelay po yung aking salita dito. No? At ngayon, ang sundan nyo ako sa aking YouTube at Ryan Saban po, 4981. Yung aking pong channel. Sana naman mga kapatid, mag-subscribe po tayo. At kung talaga pong willing tayo na mag-aral salita ng Diyos, tayo po yung magbulay-bulay. Ang ating pong huling usapan noon ay tungkol po doon sa all must be born of water and spirit para po makita natin yung kaharian ng langit o malaman natin yung kaharian ng langit at darating po yung panahon na para tayo makapasok sa kaharian ng langit. So yun po yung ating huling ang dami pong nag-like din doon. At hindi ko po yung mga message po, yung iba po hindi ko nakikita yung like. Alam niyo po kasi totoo lang, ito po hindi po natin alam itong social media natin yan kung bakit ganito, no. Ito po yung isang minsan hindi ko malaman kung ano nangyari din sa social media. So pero po ang ating pong importante po mag-share po tayo ng gospel. Yun po yung ating tatalakayin. So nung time po yun na ang kausap po ni Jesus Christ, si Nicodemo, isa po siyang Pariseo. At nangyari po yun nung time na yun na si Jesus Christ mismo ang siyang naghahayag ng salita. Ngayon, nung time po, nung nawala ng ating Panginoong Jesucristo, nung umakyat na sa ulit, nagbalik siya sa langit, inhabilin niya na po ito para doon sa mga manggagawa naman. Ito yung, actually, kung babasahin po natin dito, ito po ay mga disciples ng ating Panginoong Diyos. So, nagtataka po ako kasi, meron po ako inatinan na isa pong usapan tungkol po sa mga pastoral, tungkol po doon sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Na may natutunan din po ako doon at may nakuha pa rin po ako doon na aral. So, kasi kung titingnan po natin ang banal na salita, sa gospel lang po ni Jesus Christ, mga disciples po ang binabanggit doon. So, yun po yung kanya pong hinabilinan nung time na yon na kung saan para po i-spread ang gospel o ibigay, sila ibilang patotoo at sila ang gagamitin ng ating Panginoong Diyos para ipahayag sa actually over the world to sa buong mundo ito Yun ang sinasabi doon Kung titingnan natin doon sa Matthew 28, ito po yung sinasabi doon sa Matthew 28. Tingnan po natin Gusto ko pong natin para malaman natin kung ano po ba talaga yung katotohanan. Dito lang po tayo sa katotohanan. Huwag pa tayo doon sa gawa-gawa lang ng salita ng iba. Dito po tayo sa Bible po ang ating pinag-aaralan mga kapatid. Ito po yung habilin niya doon. Sa Matthew po ito, una pong gospel ni Jesus Christ. Matthew kasi yun yung bagong tipan. Sinabi po rito sa Matthew 28, ito po yun. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make a disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end. Doon po muna tayo sa all authority. Ito po yung sa Matthew 28 po ito. Chapter 18 po yan hanggang hanggang inulit din po yan sa Luke
At saka nakita ko rin po yan doon sa ano, sa Jan ba? Sa Jan. Tapos yun po yung Mark Luke na lang, Mark Luke. Tapos doon po sa simula po mo tayo. Then Jesus came to them and then said, all authority in heaven, malinaw po rito na all authority in heaven, ibinigay na po sa ating Panginoong Hesukristo. So, kung yung iba po kasi hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung Ama, okay lang naman yun, walang problema doon. Pero ang gospel po kasi, ang purpose po kasi, kung talagang titingnan natin dito, tatandaan natin, ang salvation po ng karamihan sa lahat, ay magmumula po kay Jesus Christ. Yung po yung sinasabi doon sa John 3:16, na kung saan mismo ang Diyos Ama ang nagsalita nung siya nagpa-water baptism, siya yung anak niyang kinalulugdan. Kaya kung sino man lahat na sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po yun, kaya yung sinasabi po rito, ang gospel po, ito is a New Testament na Jesus timeline po ito, nung pagkakataon na yon. Pero doon po sa Old Testament, nababanggit na rin po doon si Jesus Christ. Talagang nandun na yung kanyang, kasi kung titingnan natin doon pasimula pa lang, although wala pa doon yung pangalan niya, pero nandun na siya. Doon po yung, kung titingnan po natin in the beginning, yung kinikreate pa lang po ang tao, kung talagang aaralin niyo po yan, nandun na siya, kaya walang sinasabi na siya yun. Pero may kasama doon, kaya nga yung sa salita ng Diyos, tapos merong gumagawa, may banal na espiritu, at may kasama siya doon, lalangin natin ng tao. Yun ang sabi niya, nakagaya natin. Kung talagang aaralin po natin yan, ito po kasi yung tinitingnan natin, pero baka pumalito tayo. So yun na po yun. Kaya ang ating Jesucristo, eto na kasi siguro, wala na maisip na dahilan, huwag na natin saklawan yung isip ng Panginoong Diyos, pero wala na siya siguro ibang sa sarili ko na opinion to. Kung ako man halimbawa, kung ako ang creator ng mundo, o ako man, sa isang gumagawa na lang ng, alam ba, ikaw ang creator. Katulad itong ginagawa natin, ako ang nag-create nito, ako ang gumagawa nito, ako mismo ang gumagawa nito. Ako mismo yung nagsasalita. Ibig sabihin, para lang may paliwanag to, paano to may papaliwanag sa tao, gagawa ka ng paraan. Katulad to, social media. Ito, ginagamit to. So, bukod sa akin, may social media na ginagamit. So, ngayon, pag after nitong social media, ipapasa naman to sa iba. Tingnan natin maigi magsishare ang iba. Dito pala makikita natin na meron talagang meron talagang ginagawa meron talagang mangyayari. So, yun po ibig sabihin dito. So, wag na po muna tayo doon. Isa lang pong halimbawa yan. So, ito po yung sinabi rito. All authority, sabi niya rito, sa kalangitan at sa mundo ay binigay na sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, therefore, go and make a disciple. Make disciples of all nations. Of all nations, sa lahat ng nasyon. Ibig sabihin dito, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And then teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of age. So, ibig sabihin, pinasa niya na ngayon to sa kanyang mga disciple. Yung kanyang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos Ama sa kanya. Kasi nga, siya na lang yung wala nang ibang darating pa na kumbaga sa siya na lang ang una at huli. Wala nang iba Kaya nga magkakaroon na tayo ng judgment yung paghuhukom na mangyayari. So, yun po yung mga kapatid, Kaya yung kanyang mga disciple, ito po hinabilinan niya. So, kung titingnan po natin dito sa four gospel na ito, Matthew, Luke, Mark, and John, wala po ritong binabanggit ng iba, kundi disciple lang po. So, yun po yun Ngayon, ang nangyayari po ngayon, kasi ngayon, maraming mga priest, may mga pastor ngayon na ginagamit. Yung salitang pastor kasi hinahanap ko rito sa Bible, binabasa ko, wala akong nakita ang word of pastor. Wala po ako rito nakikita ang word of pastor dito. Ngayon, nalaman ko doon sa akin pong na pinuntahan kahapon po. Yung palang mga pastor, tao lang po pala ang gumawa nito. Kasi nagkakaroon po ng pag-aaral tungkol sa mga pastoral na sinasabi. Yun po yung sinasabi nila na doon sa nanggagaling ito, meron silang nabanggit na turo para sa mga pastor, yun yung sinasabi na napag-usapan namin, pero ayoko nang banggitin. Hindi naman ito isa ikasisira, hindi ako naninira,
Ang akin lang po yung katotohanan lang po. Dahil doon po tayo mabubuhay sa katotohanan. Lahat ay hayag sa Panginoon. Walang maitatago. Yun lang po ang ibig sabihin dito. No? So, doon na po tayo sa disciple. Disciple po, wala po ibang binanggit dito, wala po ibang hinabilinan dito ang ating Panginoon Diyos, kundi sa mga disciples. So, sino po ba yung mga disciple na yun? Kung babalikan po natin yan, sa Matthew, ayan po yung mga kanyang unang tinawag, yung mga 12. Pero after nan, meron pa rin po itinilaga, inanoint, o inappoint ng ating Panginoon Kristo na 72 disciple din. Actually, hindi lang ito na nakita dito kasi nabanggit lang ito doon sa Luke. So, ito po yung part 1 ng ating pong pag-uusapan, mga kapatid. Puputulin ko po ito, gagawin ko lang po itong 10 or gagawin ko itong 11 minutes, mga kapatid. Mag-part 2 po tayo, part 2.